Atomic Habits ni James Clear ang maliliit na bagay na nagbabago ng buhay. May isang tanong ako sa iyo. Ano ang ginagawa mo araw-araw na halos hindi mo na napapansin? Pagsilip sa cellphone pagkagising, pag-inom ng kape, pag-scroll sa social media, paglalakad, pagdarasal, pagbabasa, o baka naman ang paulit-ulit na pagsasabi sa sarili ng bukas na lang. Sa unang tingin, parang wala namang epekto ang mga maliliit na bagay na ito. Ngunit ayon sa aklat na Atomic Habits ni James Clear, ang pinakamalaking pagbabago sa ating buhay ay hindi nagsisimula sa malalaking desisyon. Nagsisimula ang mga ito sa maliliit na gawain na inuulit natin araw-araw. Isipin mo ang isang eroplano. Kung ililihis mo ang direksyon nito ng 1 o 2 degree lamang, hindi mo halos mapapansin ang pagbabago sa umpisa. Ngunit matapos ang ilang oras ng paglipad, hindi na ito makakarating sa orihinal nitong destinasyon. Ibang bansa na ang mararating nito. Ganoon din ang buhay. Ang maliliit na ugali ay tila walang epekto ngayon. Pero paglipas ng 1 taon, 5 taon o 10 taon, mapapansin mong malayo na pala ang manarating mo o malayo na rin ang naligaw mo. Isa sa pinakamahalagang aral ng aklat ay ito, hindi ka umaangat sa antas ng iyong mga pangarap. Bumabagsak ka sa antas ng iyong mga sistema. Napakaganda ng pangungusap na iyon. Marami ang may magagandang pangarap, gustong yumaman, gustong pumayat, gustong maging masaya, gustong magkaroon ng magandang relasyon, gustong magsimula ng negosyo. Ngunit bakit kakaunti ang tunay na nagtatagumpay? Dahil ang pangarap ay simula lamang. Ang tunay na tanong ay, ano ang ginagawa mo araw-araw? Hindi sapat ang motivation, hindi sapat ang inspirasyon, hindi sapat ang New Year's resolution. Ang kailangan ay sistema. Halimbawa, kung gusto mong makabasa ng 50 libro sa 1 taon, huwag mong isipin agad ang 50 libro. Magbasa ka muna ng 2 pahina ngayon. 2 pahina lang. Mukhang napakaliit. Pero tandaan mo ito, mas mahalaga ang consistency kaysa intensity. Mas mabuting magbasa ng 2 pahina araw-araw kaysa 20 pahina, 1 beses lang sa 1 buwan. Isa pa sa pinakamahalagang ideya sa aklat ay ang tinatawag na 1% improvement. Ano ba ang mangyayari kung gagaling ka ng 1% bawat araw? Sa isang araw, halos wala kang mapapansin. Sa isang linggo, parang wala pa ring malaking pagbabago. Ngunit kapag ginawa mo ito sa loob ng 1 taon, ibang tao ka na. Hindi dahil sa isang malaking hakbang, kundi dahil sa libu-libong maliliit na hakbang. Marahil ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang sumusuko. Gusto nila ng instant results. Nagdi-diet ng 3 araw. Walang nakitang pagbabago. Tumigil. Nag-exercise ng 1 linggo. Walang six-pack. Tumigil. Nagnegosyo ng 1 buwan. Mabagal ang benta. Tumigil. Hindi nila alam na ang pinakamahalagang bahagi ng proseso ay yung panahon na tila walang nangyayari. Tinatawag ito ni James Clear na parang pag-init ng isang block ng yelo. Kung ang temperatura ay 25 degree below zero, hindi matutunaw ang yelo. Kapag naging 24 below zero, hindi pa rin. 23, 22, 20, 10, isa. Wala pa ring pagbabago. Ngunit sa mismong sandaling umabot sa 0 degree, biglang natutunaw ang yelo. Maraming taong humihinto bago pa dumating ang sandaling iyon. Akala nila walang nangyayari. Pero ang totoo, unti-unti nang naghahanda ang pagbabago. Isa pang napagandang aral ay ito. Hindi nagbabago ang buhay dahil sa gusto mong maging. Nagbabago ito dahil sa pinaniniwalaan mong ikaw na. Kapag sinabi mong gusto kong tumakbo, ibang usapan iyon. Pero kapag sinabi mong runner ako, nagbabago ang iyong pagkilos. Kapag sinabi mong gusto kong magsulat, iba iyon sa pagsasabing isa akong manunulat. Kapag sinabi mong gusto kong maging mabait, iba iyon sa pagsasabing isa akong taong nagbibigay galang sa kapwa. Ang identity, ang pundasyon ng habit. Hindi lang ano ang gusto kong makuha. Mas mahalagang itanong, anong klaseng tao ang gusto kong maging? Kapag malinaw ang sagot mo rito, mas madaling sundin ang tamang gawain. May 4 simpleng batas ang pagbuo ng magandang habit. Una, gawin itong obvious. Kung gusto mong magbasa, ilagay ang libro sa mesa. Kung gusto mong mag-ehersisyo, ihanda na ang sapatos bago matulog. Pangalawa, gawin itong attractive. Humanap ng paraan para maging mas masaya ang proseso. Pangatlo, gawin itong easy. Huwag mong gawing napakahirap ang pagsisimula. At pang-apat, gawin itong satisfying. Ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay. Dahil ang maliit na tagumpay ngayon ay maaring maging malaking tagumpay bukas. Ngayon naman, isipin natin ang kabaligtaran. Ang masasamang habit ay hindi rin agad sumisira sa buhay. Wala namang agad na napapahamak dahil lang sa isang araw ng sobrang pagkain.
Wala ring agad na lubog sa utang dahil lang sa isang impulsive purchase. Ngunit kapag naging araw-araw na ito, doon nagsisimulang mag-ipon ang problema. Iyan ang kapangyarihan ng maliliit na desisyon. Pareho silang parang interes sa bangko, maaring lumaki ang iyong ipon o maari ring lumaki ang iyong problema. Depende kung ano ang inuulit mo araw-araw. Marahil ito ang pinakamahalagang tanong na maari mong dalhin pagkatapos mong mapakinggan ang monolog na ito. Ano ang isang maliit na habit na maari mong simulan ngayon? Hindi bukas, hindi sa Lunes, hindi sa susunod na buwan. Ngayon, maaring 5 minutong paglalakad. 10 minutong pagbabasa, isang pahinang pagsusulat sa journal, isang tawag sa mahal mo sa buhay, 5 minutong pagninilay, isang basong tubig pagkagising. Napakaliit. Pero tandaan mo, ang malaking puno ay nagsimula sa maliit na binhi. Ang matatag na gusali ay nagsimula sa isang ladrilyo. At ang matagumpay na buhay ay nagsisimula sa isang mabuting habit na inuulit araw-araw. Kaya huwag mong maliitin ang maliit na hakbang. Maaring iyon ang hakbang na magbabago sa direksyon ng buong buhay mo. Sa huli, hindi ang minsan mong ginawa ang magpapakilala sa iyo, kundi ang paulit-ulit mong ginagawa. Dahil ang ating kinabukasan ay hindi binubuo ng malalaking sandali lamang. Ito ay hinuhubog ng maliliit na desisyong ginagawa natin araw-araw. At marahil, simula na ngayong araw, ang pinakamaliit mong pagbabago ang magiging pinakamalaking kuwento ng iyong buhay.